Okay, next naman natin is yung M2. Ayan. So ito kung paano nyo naman gagawin to. Parang ano siya, tawag naman dito is 3D pop-up. Kung kanina, kinulayan natin, tapos naglagay tayo ng image dun sa likod ng pinaka-layer natin or original image. Ito naman, maglalagay tayo ng image. Pwede sa cellphone, pwede sa kahit ano, kung ano. Siguro cellphone na lang din kasi hindi na ako naglagay ng materials dito. Output na lang nilagay ko. Pwede kayong mag-download niyan sa internet para at least iba-iba kayo. Download kayo ng cellphone na ganyan. Tapos, magda-download din kayo syempre nung ipapop up yung image. So, paano natin yung gagawin? Meron naman na ako naka-download na dito. Ito siya. Open ko na lang sa Photoshop din ha. Okay, so yan. Yan yung kanina. Now, ang gagawin natin, kailangan natin i-select yung screen. Okay, so kailangan maganda yung selection natin dito. Unlock na lang din muna natin. Naman natin siya. Ay, namumove siya. Sige, lock ko na lang. Okay, so now, ang gagawin natin, parang kagaya lang din ng ginawa natin sa cellphone. Pero dito, may curve na. Hindi katulad ng square lang, di ba? Dito, lalagyan na natin ng curve. Now, gagamit tayo dito ng pen tool. Tapos, doon kasi sa previous video, hindi ko napakita sa inyo, to, nakalimutan ko na rin. Pwede siyang path, pwedeng shape. Okay, pag shape, pagka naka-shape siya, kasi sa akin sa video, naka-auto shape siya, kaya hindi ko na rin napansin. Na kapag shape ang pinili nyo, makakapag-create kayo ng shape. Tapos pag na pwede nyo lagyan ng kulay. Now, ngayon, ang gagamitin naman natin sa kanya is path. Okay? Ano naka-record? Naka-record sana. Ayan. Ngayon, pag path, nagke-create tayo ng selection naman nito. Okay? Hindi siya other layer muna, ha? So, ayan. Let's try dito. Unahin natin to. Kailangan makuha natin yung curve ba? Kung may makuha kayong mas malinaw na image, mas maganda. Left click lang isa, hindi ko inold. Tapos i-curve ko siya dito. Para i-curve siya, ay, naka-hold ako tapos may lalabas na parang ito. Alimutan ko na yung tawag dito. Yung level. So, nakapag-take na mga kayo neto nung nag-Adobe Illustrator tayo. So, ayan, may lalabas siya na ganyan. Tapos, para mawala yung lever na to, hold natin yung Alt, tas click natin sa gitna. Ayan. Tapos, straight path ulit. And then, gagawa ulit tayo ng curve. Tapos, tanggalin natin tong gitna. Kasi mag-straight path ulit tayo dito. Tapos, gagawa ulit ako ng curve. Selection. Okay, tanggalin ko lang gitna. Dito naman tayo. Tapos, kuklose ko na. Pero, i-curve ko rin, syempre. Yan. So, pag meron ng ganyan, paano ang ginawa ko natin? Right click, tapos make selection. Okay lang natin, no? Para maging ganyan yung selection natin. Now, kapag meron na yan, Control C natin, kakopy natin yan, tapos paste natin, ayan. Ito na yung selection niya. Teka lang ha. Ito na yung ginawa natin selection using pen tool. Okay? So, para lang makita nyo. Okay, now, lock ko na lang. Ay, balik. So, now, may selection na tayo. Pwede na natin ilagay yung any image. So, like, for example, lion yung nakalagay kasi dun eh. Drag and drop ko lang dito yung image ng lion. Okay? So, pag ganyan, pwede nyo pa siyang i-resize. Palitin lang natin ng konti. Kailangan masasakop yung buong screen. Ha? Yan. So, kung mapapansin nyo, yan, dulo hanggang dulo, connected yung screen. Okay?
hit ko yung enter, tapos kailangan kasi nasa ibabaw siya nung screen na sinelect natin kanina. Now, ang gagawin natin, para mapunta siya dito sa loob, create clipping mask. Okay? Yun nga lang, kung ano lang yung selection natin kanina, yun lang yung mapupunta sa kanya. Now, ang gagawin natin, duplicate natin tong layer na to by pressing Ctrl plus J. Ayan, na-duplicate natin siya. Nakita nyo, nagkaroon ng layer. Ang gagawin na lang natin dito is i-erase na lang. Siselect muna natin to, yung lion. Okay, pwede tayong gumamit ng object selection tool dito. Tapos, select natin yung layon lang mismo. Tignan natin kung perfect yung pagkakaselect niya. Ayan, medyo okay naman. Adjust lang natin dito kasi nasama yung bato. Balik tayong quick selection. Konting adjustment lang. Okay na ako dyan. Okay, goods lang ako dyan. Tapos, para matanggal, again, ito. Diba? Pangit ng pagkagawa ko. Ulitin ko nga. Ganun. Malabo kasi yung picture eh. Sige, okay na yan. O, tanggalin na natin yung layer by pressing this create clip layer mask. Okay? So, ayan, natanggal na natin. Now, may sobra. O, ang gagawin natin dyan, eraser tool. Okay? Shortcut niya, letter E. Pag press ko yung E, ayan, eraser tool na siya. Now, dapat dito ka lang naka-selected na layer para yun lang yung affected kapag buburahin mo siya. Okay? So, yan na yung pinaka-output ninyo. Tapos, pwede natin siyang i-crop. Yung crop naman, ito, or pwede kayong gumamit ng shortcut tool na C. Tapos, meron siyang automatic na ratio dito. Ngayon, kung ayaw nyo lagyan ng size, para ma-resize nyo siya na hindi square. Kasi pagka naka 1:1 yan, o 1:1, hindi nyo, naka-perfect square siya. Para mawala siya, delete nyo lang to, para mawala yung ratio. Ayan. Para ma-resize nyo siya kung anong size yung gusto nyo. Tapos press nyo enter. Ayan, para makrap nyo siya. Now, ito na yung final output nyo. Save nyo na lang. Ang pangalan ay M2. Tapos, ilalagay nyo ulit dun sa Google Drive folder. Nasundan nyo ba? Sana nasundan nyo. May tanong? Okay. So, ayan. Recorded naman po yung video. Pwede nyo balikan kapag gagawin nyo na. Ano muna?